Hindi mo na kailangan pang magtago dahil kahit saan ka man magpunta, makikita at makikita pa rin kita. Sabi ni Juanito habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Gosh, bakit ba hindi ko naisip na pupunta din siya ngayon dito? Hays, idi sana pinilit ko na si Madam Olivia umuwi pagkatapos namin magdasal sa patay. Close nga pala si Juanito kay Ginoong Valdez, kaya syempre pupunta siya ngayon dito. Bakit hindi ka makapagsalita? May hindi ba akong magandang sinabi? Seryoso niyang tanong. Oh my gosh, magsasalita na sana ako, kaso biglang lumapit sa amin si Ginoong Valdez. Hinawakan siya sa balikat ni Juanito at niyakap niya ito. Parang tatay na rin ang turing ni Juanito kay Ginoong Valdez. Kaya sigurado akong nalulungkot din siya sa sinapit ng kapatid ni Ginoong Valdez. Lumapit din si Doña Julieta at niyakap si Juanito. Alam mo Carmelita, napakaswerte mo. Maraming babae ang nangangarap na mapangasawa si Ginoong Juanito Alfonso. Saan ka pa makakakita ng lalaking mabait, maginoo, magalang, matalino, mayaman, at ubod ng gandang lalaki na tulad ni Ginoong Juanito? Kaya kung ako sa'yo, huwag mong sayangin ang lalaking tulad niya, dahil hindi ka na makakahanap pa ng lalaking higit sa kanya. Bulong sa akin ni Ninita. Mukhang crush niya din si Juanito kasi kinikilig siya habang binubulong niya sa akin yung mga salitang yon. Napatingin naman ako kay Juanito na ngayon ay busy sa pakikipag-usap kina Ginoong Valdez, Doña Julieta at Madam Olivia. Sa bagay tama naman si Ninita. Halos na kay Juanito na ang lahat, kaso mali ang ma-inlove ako sa kanya. Nagulat ako nang biglang tumingin si Juanito sa kinaroroonan ko at nagtama yung mga mata namin. At dahil doon, agad akong nag-iwas ng tingin at naglakad ng mabilis habang hila-hila si Ninita pabalik doon sa kinauupuan namin kanina. My gosh, hindi pa ko ready makausap siya. OMG, bakit naman kasi nandito siya? Tika, umaakyat din ng ligaw sa iyo ang kapatid ni Helena na si Ginoong Leandro, di ba? Tanong pa ni Ninita. Binigyan ko naman siya ng wag ka nga maingay dyan, Lok. At dahil doon, napatahimik siya. Gosh, baka may makarinig sa kanya. Naglakad naman si Ninita papunta sa iba pang mga babaeng kakilala niya at nakipagkwentuhan siya sa kanila. Ilang saglit lang, umupo na din si Madam Olivia sa tabi ko. Naiwan naman sila Juanito at Ginoong Valdez. Samantalang may sinalubong naman na bagong nakikirami na bisita si Doña Julieta sa gitna. Agad akong bumulong kay Madam Olivia. Madam Olivia, uwi na tayo, please. Napalingon naman sa akin si Madam Olivia at binigyan niya ako ng what are you talking about, Lok. Sige na please. Ulit ko pa tapos nilambing ko siya. Kaso naka-poker face lang si Madam Olivia. Gosh, Carmela, huwag mong iwasan si Juanito. Mas lalong mahalata niyang may gusto ka sa kanya. Seryosong sabi ni Madam Olivia. Shucks, alam na ni Madam Olivia? How? Nanlaki yung mga mata ko at nagpalingon-lingon ako sa paligid. Baka may makarinig sa sinabi ni Madam Olivia. Napaparaning na ako. Busy naman si Ninita sa pakikipag-usap sa ibang nakikiramay. At mukhang busy naman lahat ng tao dito kaya mukhang wala namang nakarinig. Gosh, quiet ka lang Madam Olivia. Tsaka wala naman akong gusto kay Juanito eh. Dipinsa ko pa. Tinaasan naman ako ng kilay ni Madam Olivia. Wala ka pang gusto sa halagay na yan? Pag-iitsos ni Madam Olivia at dahil doon, natauhan ako at na-realize ko na nakatitig na pala ako kay Juanito. Oh my gosh, Carmela, bakit hindi mo na makontrol ang sarili mo? Napatingin naman ako kay Madam Olivia at halatang natatawa na siya. Napatingin naman ulit ako kay Juanito at nagkatinginan na naman kami. OMG,
At dahil doon, agad akong tumayo at pumunta sa kusina. My gosh, bakit ang init ng mukha ko? At sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Ang daming tao sa kusina, kaya dumiretso ako sa balkonahe sa gilid. Wow, buti na lang kahit papaano, makakahinga na ako ngayon dahil mahangin dito sa balkonahe. Kaso parang may narinig akong boses na nagbubulong-bulungan sa kabilang kwarto, katabi ng balkonahe. At dahil dakila akong tsismosa, lumapit ako at pinakinggan yung usapan nila. Naipaabot ko na sa Gobernador General ang sinapit ng aking asawa. Agad siyang tumugon at sinabing hihigpitan niya ang hukbo dito sa Maynila dahil sa paglaganap ng mga rebelde. Narinig kong sabi ni Doña Julieta at napatango-tango naman yung matabang lalaking may bigote na kausap niya ngayon. Paano nyo naman nasabi ng mga rebelde ang pumatay kay Don Diosdado? Tanong ng lalaking mataba na may bigote. May iniwang sulat sa bulsa ng aking asawa ang pumatay sa kanya. Sagot ni Doña Julieta, tapos may inabot siyang gusot-gusot na papel. Halos punit na iyon at may bahid ng dugo. Oh no! Binasa naman ng matabang lalaki ng halos pabulong yung nakasulat doon sa papel, pero narinig ko pa din. Kayong mga nagpapahirap sa mga anak ng bayan, humanda kayo't kami nagmamanman. Nanlaki yung mga mata ko sa narinig ko. Gosh, oo nga pala. Ito yung panahon kung saan umuusbong na yung mga rebelde na kumakalaban sa mga mananakop na Espanyol. OMG! Dahan-dahan akong humakbang paatras baka kasi makita ako nila Doña Julieta. Kaso napatigil ako nang biglang may tao akong naatrasan. Sorry. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko at napanganga na lang dahil paglingon ko, tumambad sa harap ko si Juanito Alfonso. Agad akong napahakbang papalayo kay Juanito. OMG, ano bang ginagawa niya dito? Bakit niya ako sinundan? Hays, huwag kang nga assuming, Carmela. Ano pala ang iyong sasabihin kanina? Tanong ni Juanito. Bakit ba nakikipag-eye contact talaga siya kapag nakikipag-usap siya? Ha? Alin doon? Nagtataka kong tanong. Ulyanin na ba ako? Oh my God, ang bata ko pa. Wala. Sagot ni Juanito, tapos sumarap siya sa balkonahe at pinagmasdan yung tanawin sa ibaba. Mukhang busy naman siya kaya dahan-dahan akong naglakad paalis sa balkonahe. Habang nakatalikod siya kaya lang nakakatatlong hakbang pa lang ako, bigla siyang nagsalita. Anong gagawin mo kung sakaling may malaking bato ang papasalubong sa'yo? Haharapin mo ba ito at sasaluhin? O iiwasan mo? At tatakbo ka na lang papalayo? Sabi niya habang nakatalikod pa din siya. Napatigil naman ako sa pagtakas at napalingon sa kanya. Sino naman ang balak mang bato sa akin? Sasapakin ko yon. Hindi naman ako nakapagsalita. Tapos bigla siyang lumingon sa akin. Kung sa bagay, sa oras na papasalubong na ang malaking batong iyon, natural na reaksyon ng isang tao ay ang hindi siya makakagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Dagdag pa niya. Napaisip naman ako. May point siya doon. Parang kapag mababangga ka ng kutsi, bigla ka nalang maiistatwa sa gitna ng kalsada at hindi mo alam kung anong gagawin mo. Siguro kung may papasalubong man na malaking bato sa akin, syempre iiwasan ko yon. Ayoko nga magkabukol, no? Sagot ko. Sino ba naman gustong masapol ng bato sa mukha? Napahinga naman ng malalim si Juanito, tapos siya. Kung ako ang tatanungin, haharapin ko ang papasalubong na bato at sasaluhin ito.
Dahil baka pagsisihan ko ang pagkakataon na makuha ang batong iyon ng iba kung iiwas ako. Sabi pa niya. Napatingin naman ako kay Juanito. Bakit parang may ibig sabihin ng mga sinabi niya? Hays, don't assume Carmilla. Ikaw lang masasaktan kapag masyado kang umasa. Naglakad na ako papalapit sa balkonahe at tumabi sa kanya. Anyways, mukhang matino namang kausap ngayon si Juanito. Kaya pagtsatsagaan ko na lang siya. #pabibimod. Sandali naman kaming napatahimik pero ilang saglit lang nagsalita ulit si Juanito. Binibini, may nais sana akong itanong sa iyo. Sabi niya, sabay lingon sa akin. OMG, bakit bigla akong kinabahan? Ano ba yon? Tanong ko pero ginagawa ko ang lahat para makaiwas sa pakikipag-eye contact sa kanya. Gosh, bakit pinagpapawisan ako? Wala na sigurong hangin dito sa balkonahe. Ayos. Ang lalaki bang gusto na tinutukoy mo noon na nasa malayong lugar ay si Leandro? Diretsong tanong ni Juanito pero hindi siya nakatingin sa akin. Napakunot naman yung noo ko. What? Kailan ko sinabi yon? Bigla kong naalala nung una kaming nagkwentuhan sa lawa ng luha. Nabanggit ko pala sa kanya noon na minsan na din akong umibig sa isang lalaki pero nasa napakalayong lugar nito. Gosh, si James Gilbert yung tinutukoy ko dun eh. Ha? Ano kasi? OMG, paano ko ba i-explain to? Paano ko sasabihin na di pa nag-i-exist sa ngayon si James Gilbert? Hays. Huwag kang mag-alala, Bini-Bini. Naiintindihan ko naman. Sa mundong ito, imposibleng makalimutan ng isang tao ang kanyang unang pag-ibig. Lalo na kung ang pag-ibig na iyon ay nagdulot ng malaking sugat din sa kanyang puso. Sabi ni Juanito. Napatulala naman ako sa kanya. OMG, alam na ba niya? Alam niya na ba na may something si Carmelita at Leandro dati? Sabi nga nila, mahirap kalabanin ang unang pag-ibig dahil kadalasan mas pinipili ng ating puso ang dating tinitibok nito kaysa sa bagong tibok pa lang. Dagdag pa ni Juanito habang nakatanaw sa malayo. Kung sa bagay tama siya, ganon din naman siya. Mas pipiliin pa din niya si Helena. Ikaw, ano ba para sa iyo ang una mong pag-ibig? Tanong ko. Kailangan ma-focus lang sa kanya ang topic na to para hindi na ako mag-iisip pa ng palusot. My gosh, tumingin naman siya sa akin pero agad akong umiwas ng tingin. Minsan inaakala natin na ang isang tao na ang ating magiging una at huling pag-ibig. Ngunit isang araw, bigla na lang tayong magigising at mapapatanong sa ating puso kung bakit hindi na ito tumitibok ng tulad ng dati. Sa taong inaakala mong siya na. Mapapaisip ka na lang bigla na baka kaya ganoon ay dahil hindi mo na lang siya nakikita o baka naman pagod lang ang iyong katawan o baka kaya hindi na tumitibok ang puso mo para sa kanya ay dahil tumitibok na ito para sa iba. Sagot ni Juanito sabay tingin sa akin. Dugdug, dugdug. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. At hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko rin maalis ang mga mata ko sa kanya at kahit anong gawin ko, tanging ang tibok ng puso ko para sa kanya ang naririnig ko. Malala ka na, Carmilla. Kumbaga wala na atang gamot ang nararamdaman mo para kay Juanito, Fads. Kinagabihan, pagkatapos ko maghilamos, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Tama ba tong nararamdaman ko? Dapat ko bang iwasan ang pag-ibig na to? O mas makabubuti ba kung haharapin at sasaluhin ko ito? Feel ko masisiraan na talaga ako ng ulo sa panahong to. No. Naalala ko naman na kailangan ko na palang dalhan ng gamot at painumin ng gamot si Josefina. Nasa San Alfonso na si Helena,
kaya ako na ang mag-aalaga kay Josefina. Alam naman ni Madam Olivia na nagkabulutong na ako at kumpleto ako sa bakuna na antay-bulutong, kaya okay lang nalapitan ko si Josefina. Kinuha ko na yung papel na listahan ng mga gamot na dapat inumin at itapal ni Josefina sa balat niya na resita ni Juanito, kaso nabitawan ko ito at nahulog sa sahig. Napansin ko na may nakasulat sa likod ng papel na resita ni Juanito. Magkita tayo bukas ng hapon sa Plaza Santo Tomas. Pinaalam na kita kay Madam Olivia. Pumayag naman siya na manood tayo sa teatro. Jay. Nanlaki yung mga mata ko nung mabasa ko yung nakasulat sa likod ng papel. Bigla kong naalala na sa akin pala ibinigay ni Juanito yung papel na resita niya para sa bulutong ni Josefina. At sinabi din niya noon nung nasa library kami na manonood kami ng teatro. OMG, hindi ko naman alam na may message pala siyang iniwan para sa akin sa likod ng papel na yon. Bakit naman kasi dun niya sinulat sa likod ng papel? Bigla kong naalala na nung araw na yon, magkakasama sila Sonia, Ignacio, Juanito at Helena, tapos nakita nila kami ni Leandro sa isang Spanish resto. Papunta kami ni Ignacio dito nang madaanan namin si Kuya Juanito at Helena na magkasama sa Plaza Santo Tomas, kaya isinama na lang namin sila. Sonia. Ibig sabihin hinintay ako ni Juanito sa Plaza Santo Tomas nung araw na yon, pero bakit magkasama sila ni Helena? Huwag kang mag-alala, may lakad din ako, Helena. Naalala ko na nung araw na akala ko si Juanito yung bisita ko. Nag-alala ako na baka na-heart si Helena, pero yun pala, siya yung pumunta sa Plaza Santo Tomas. Pero paano niya nalaman na magkikita kami dun ni Juanito? Shucks, oo nga pala, nag-volunteer siya na siya ang mag-aalaga kay Josefina. Kaya binigay ko sa kanya yung papel na resita ni Juanito. At baka nabasa niya yung nakasulat sa likod ng papel na to. My goodness. Napahiga na lang ako sa kama. My gosh, anong gagawin ko? Baka ma-misunderstood ni Helena yung nabasa niyang note ni Juanito. Hays, nag-promise pa naman din ako na tutulungan ko siyang maging sila ni Juanito. Oh nos.